pag-aaruga is really from the time they wake up. Hindi kinakailangang magluwal ng anak para tawaging nanay. Dito sa isang charitable institution sa Quiapo, may madreng tumatayong nanay sa mga bata at matatandang tinakbuhan ng pamilya. Tubong Iloilo si Sister Socorro Evidante at panglima sa 12 magkakapatid. Kasalukuyan siyang naglilingkod bilang tagapamahala ng Hospicio de San Jose. When I was asked to come here, gusto ko naman kasi this is the life I wanted really. Diba? I entered for the poor, I entered to serve the poor, and these are the abandoned and neglected children and elderly. So life here is really very fulfilling. Pagdating sa trabaho, talagang masaya dito. Kasi when I'm tired in my office or when I'm stressed out by daily demands, I would just go to the babies, you know. I would just play with the kids, with the children, the toddlers, the preschoolers. Masaya kasi kaagad-agad nare-relax ka. Para kay Sister Socorro, ang bukasyong ito ay hindi nalalayo sa pagiging isang magulang. Pag administrator ka, nanay ka ng isang bahay, even your sleeping hours or waking hours, you think of the people you are going to feed. Talagang feeling nanay ka talaga. Yan ka sabi ko, when I was assigned here, ang unang pumasok sa isip ko, I will not anymore exist for myself. Pang-araw-arang pagmamahal mo sa mga tao dito at pag-aalaga sa kanila, talagang naimpok mo ng langit. Kaya yan ang pinakamasaya siguro dito. Alam mo na you're doing God's will. Damang-dama mo yung providence of God. At kahit abala si Sister Socorro sa kanyang trabaho, naglalaan pa rin siya ng oras para sa sariling ina. Sweet loving. I love her. Being my daughter. Ina ang ilaw ng tahanan, kaya si Sister Socorro nagbibigay liwanag sa mga taong may sangang landas at maaaring maligaw sa kadiliman.